Hi guys! Sa video na ito, pag-usapan natin ang nakakamangha at nakaka-excite na discoveries. Halos lahat ng tao ay nai-excite pag-usaping yaman, pera at kung ano-ano pa na kayang mag-ahon sa atin mula sa kahirapan at nakapagbibigay ng magandang buhay. Isang grupo ng mga scientists ang nakadiskubre na may isang uri ng kabute or mushroom na kayang mag-metabolize or mag-process or mag-absorb ng ginto. At isa pang lalaki na nakaimbento ng sariling internet service provider dahil sa galit at frustrated siya sa sobrang hina ng internet service provider niya. Ayon sa Daily Galaxy News, noong 2019, nakadiskubre ng isang uri ng kabute na kayang mag-metabolize ng ginto. May nais nang gamitin ito sa space mining. Pinaniniwalaan ngayon na may kakayahan ang mga kabute na i-metabolize ang ginto sa paraang taliwas sa inaasahan ng agham. Maaaring ito na ang hinaharap ng pagmimina, hindi lang sa Earth kundi pati na rin sa kalawakan. Noong 2019, nakagawa ng makabuluhang tuklas ang mga mananaliksik sa Australia na nagpalawak ng hangganan ng biolohiya at pagmimina. Natuklasan nila na ang ilang strain ng Fusarium oxysporum na kabute ay may kakayahang mag-metabolize ng ginto. Ang kakayahang ito ay hindi lamang nakakuha ng atensyon ng siyentipikong komunidad, kundi nagbukas din ng mga posibilidad para sa hinaharap ng pagmimina sa Earth at maging sa kalawakan. Isang nakakagulat na tuklas tungkol sa ginto. Ang pagtuklas ay isinasagawa ng mga siyentipiko mula sa CSIRO, pambansang ahensya ng agham ng Australia. Ang Fusarium oxysporum na kadalasang kilala sa papel nito sa pag-decompose ng organikong materyales ay natuklasang kayang kunin ang mga particle ng ginto mula sa kapaligiran. Ang nakakamangha rito ay ang katangian ng ginto bilang chemically inert. Ibig sabihin, hindi ito madaling makareaksyon sa iba pang kemikal, kaya't bihira itong makipag-ugnayan sa mga organismo. Ayon kay Dr. Ching Buho, ang pangunahing mananaliksik ng pag-aaral, ang ginto ay nakapag-inert sa kemikal, kaya't ang ganitong interaction ay kakaiba at nakakagulat. Ang kakaibang prosesong metabolic na ito kung saan ini-incorporate ng kabute ang ginto sa kanyang estruktura ay maaaring magbigay ng panibagong pamamaraan sa pagkuha ng ginto sa hinaharap. Mga implikasyon sa industriya ng pagmimina sa Earth. Ang pagtuklas ng kabuting kayang mag-metabolize ng ginto ay agad na umani ng interes mula sa industriya ng pagmimina, lalo na sa Australia, na pangalawa sa pinakamalaking producer ng ginto sa mundo. Isinaalang-alang na ngayon ng mga kumpanya sa pagmimina kung paano magagamit ang mga kabute upang matukoy ang mga bagong deposito ng ginto. Ang ideya ay gamitin ang mga kabute para matukoy ang mga lugar na mayaman sa ginto sa pamamagitan ng pagsusuri sa lupa para sa mga particular na strain ng Fusarium oxysporum. Katulad ito ng paraan kung paano ginagamit ang mga puno ng eucalyptus o mga bunto ng anay bilang palatandaan ng pagkakaroon ng ginto. Layunin nitong gawing mas episyente ang paghahanap ng ginto na posibleng magbawas sa pangangailangan para sa mapanirang paraan sa pagmimina. Sa panahon kung kailan parami ng parami ang nauubos na likas na yaman ng ginto, ang tuklas na ito ay maaaring magbigay ng mas napapanatili at hindi mapaminsalang alternatibo. Space mining. Maaaring susi ba ang kabute? Mas kapanapanabik pa ang posibilidad na aplikasyon nito sa eksplorasyon ng kalawakan. May mga kumpanyang nagsasaliksik na ng posibilidad na magpadala ng mga mikroorganismo, kabilang na ang kabute, sa kalawakan upang direktang iproseso ang mga mineral sa mga asteroid at iba pang celestial bodies. Ang pamamaraang ito na tinatawag na metabolic metallurgy
ay maaaring magbago ng laro pagdating sa space mining. Layunin nitong tugunan ang mga hamon ng tradisyonal na pagmimina na hindi angkop sa matitinding kondisyon sa kalawakan. Sa pamamagitan ng papadala ng binagong kabuti sa kalawakan, maaaring makuha ang mga metal gaya ng ginto mula sa mga asteroid na hindi na kailangan ng mabibigat na kagamitan. Ang konsepto ng paggamit ng kabuti sa pagmimina sa kalawakan ay maaaring magpabago ng estratehiya sa pagkuha ng mga yaman sa kalawakan, isang sustainable at cost-effective na solusyon sa isa sa mga pangunahing hamon ng eksplorasyon ng kalawakan. Maliban naman dito, sa tuklas na ito ay may isa pang tao ang nakadiskubre ng sarili niyang kakayahan, ang pag-imbento ng sarili niyang ISP or Internet Service Provider. Dahil sa galit sa kanyang provider, nagtayo siya ng sariling internet at ngayon ay umuunlad ito. Kapag nakatira ka sa liblib na lugar, ang mabagal o hindi na maaasahang internet ay tila isang matinding inis, lalo na sa makabagong mundo ngayon kung saan ang pagtatrabaho mula sa bahay at konektadong komunikasyon ay mahalaga. Para kay Jared Mauch, isang network architect mula Michigan, ang problemang ito ay naging daan upang makagawa ng solusyon na hindi lamang nakatulong sa kanya, kundi pati na rin sa buong komunidad. Ang pagsubok ng isang remote worker. Nagsimula ito noong 2002. Si Mauch na noon ay nagtatrabaho na mula sa bahay para sa Akamai, isang kumpanyang nagbibigay ng service cash services, ay naharap sa matinding problema ang kanyang internet. Noon, ang tanging koneksyon niya ay isang wired line na kayang magbigay lamang ng 1.5 Mbps. Para sa isang remote worker, hindi ito sapat. Wala pang mga modernong solusyon tulad ng Starlink, fiber optics o Wi-Fi 7, kaya't limitado ang kanyang mga pagpipilian. Ang tanging alok sa kanya ay isang napakamahal na $50,000 na extension mula sa Comcast, isang presyong hindi niya matanggap. Dahil walang ibang opsyon, nagpasya si Mauch na gumawa ng sariling paraan. Mula sa inis, tungo sa inobasyon. Dahil sa kanyang network expertise, nagdesisyon si Mauch na magtayo ng sarili niyang Internet Service Provider or ISP. Itinatag niya ang Washington Fiber Properties LLC, isang kumpanyang nagbibigay ng high-speed fiber optic internet sa kanyang rural na komunidad sa Michigan. Isang matapang na hakbang ito na nangangailangan ng paunang puhunan na $145,000, pero determinado siyang magtagumpay. Noong una, may pagdududa mula sa kanyang mga kapitbahay. Sanay na kasi sila sa kakulangan ng mga pagpipilian. Pero nang magsimulang lumawak ang serbisyo, isang kahanga-hangang bagay ang nangyari. Namangha ang komunidad sa symmetrical internet speeds na umabot ng hanggang 500 Mbps, kaya't nagsimula silang mag-subscribe. Noong 2021, may 30 customers na siya at noong sumunod na taon, umabot ito ng mahigit 70. Pinalawak para maabot ang higit pang komunidad. Ang proyekto ni Mauch ay lumago mula sa personal na solusyon tungo sa mga tagumpay na negosyo. Sa tulong ng federal na suporta, mabilis lumawak ang kanyang kumpanya na umabot sa 417 bagong lokasyon sa mga kalapit na rural na lugar. Naging inspirasyon ang kanyang kwento para sa marami na naghahangad ng mabilis at maaasahang internet. Ang mas kahanga-hanga pa ay ang modelo ng presyo ni Mauch, 100 Mbps symmetrical connections para sa $55 kada buwan at 1 Gbps connections para sa $79. Isang abot-kayang presyo para sa mga lugar na matagal ng hirap sa internet. Pagtugon sa digital divide, ipinapakita ng paglalakbay ni Mauch ang uri ng inobasyong kailangan upang harapin ang digital divide, lalo na sa mga rural na komunidad. Sa maraming bansa tulad ng US, milyon-milyon pa rin ang walang maaasahang internet. Binibigyang solusyon ni Mauch ang problemang ito.
hindi lang para sa sarili niyang bayan kundi pati na rin sa iba pang mga lugar na hindi napaglilingkuran ng malaking ISP or Internet Service Provider. Tumatagos ang kanyang kwento sa buong mundo, lalo na sa mga rehiyong ang internet service ay isa pa ring luho. Halimbawa, sa France, noong 2019 nasa 15% ng populasyon na lampas edad 15 ay walang access sa internet. Ayon sa INSEE or NC, kadalasang apektado ang matatanda, mga kapuspalad at mga nasa liblib na lugar. Ang kinabukasan ng lokal na ISP. Kahit sa tagumpay niya, nanatili si Mouch sa kanyang trabaho bilang network architect sa Akamai. Sa pamamagitan ng kanyang papel, patuloy siyang nakahanap ng paraan para mapaunlad at mapalawak pa ang kanyang fiber optic network. Pero kahit lumalago ang kanyang ISP, nananatili siya sa kanyang orihinal na layunin, ang dalhin ang high-speed internet sa mga lugar na matagal nang nakalimutan ng malalaking kumpanya. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang lalaking nagtayo ng negosyo. Ito ay patunay ng kapangyarihan ng pagkukusa, komunidad at pagiging maparaan. Pinapakita ni Mouch na minsan ang pinakamagagandang solusyon ay nagmumula hindi sa malalaking korporasyon kundi sa mga individual na handang mag-isip sa labas ng kahon. Habang patuloy siyang nagpapalawak ng Wostino Fiber Properties, nagsisilbi siyang ilaw ng pag-asa para sa mga lugar na hanggang ngayon ay hirap pa rin sa koneksyon. Isang paalala na ang internet na mahalaga sa modernong pamumuhay ay dapat naaabot ng lahat, saan man sila naroroon.